And hello guys, good evening. And say hi Neil. Hi. Yeah. Ayan guys, welcome to another vlog. So ngayon ay meron ako ditong ref, dalawa. Ito ay inverter na refrigerator. Ito ang brand niya ay LG. Ilagay ko rin yung ibang information dyan. And then ito namang isa, ito yung Hanabishi na refrigerator na nabili namin 5 years ago. So ibig sabihin, 5 years na ito namin na ginagamit. Ito ay non-inverter, no? At saka manual ano to, defrosting. So ito kasi automatic na siya nag-defrost. Ayan, so bigyan ko muna kayo guys ng tip, no? So kapag meron kayong bagong refrigerator, ano nga ba dapat gawin kapag yung kakabili nyo lang? So unang-una, kailangan nyo i-check kapag pagkabukas nyo sa box, no? Of course, pag brand new, may box talaga yan. Sa case na to, wala tong box kasi yung lang natira yung display. Kaya naka-sale to. Warehouse sale. Ang price niya is nasa 23,000. Nakuha namin ng 16,000. Kasi naka-price. Naka-promo yun. So yun, no? Unang-una, kapag may box, pagtanggal ng box, i-check nyo kung may mga dent, no? May mga gas-gas. Kasi kung mayroon at meticuloso kayo, parang ayaw nyo na may ganun, pwede nyong ibalik, no? So yun. Yun ang una nyong gawin. I-check nyo kung may mga gas-gas. At saka, of course, pagdating nyo, sabi, deliver yan, may tendency na tagilid o pahiga yung pagbuhat. So, una nyong gawin is, of course, i-set up nyo muna. And then, huwag nyo muna isaksak, no? Una nyong gawin is, patayuin nyo muna, nakatayo. Of course, naman nakahiga. Okay. Nakatayo, tapos, 5 hours. Yun, for 5 hours, dapat huwag nyo muna isaksak, no? So, standby muna for 5 hours. Yung pag nagsaksak na, normal lang po guys na hindi mo na lalamig yung ref, no? For 2, minsan, mabot pa ng 4 hours, no? Max yun na yun na hindi, parang hindi lamig. Kala mo sira, no? So, obserbahan nyo, wala mo ng laman. Ang laman lang pala guys, ng ref na kung i-test nyo siya pagdating ay dapat tubig lang doon sa freezer side para malaman nyo kung nagyayelo, no? So, and then, hintayin nyo mga 24 hours, no? At kung after 24 hours wala pa rin, so ibig sabihin, magtaka na kayo, ibig sabihin hindi siya working. So, isa ka pa lang kayo magana na dapat ibalik nyo. Huwag nyo na hintayin na abot mo na 3 days, no, na hindi pa rin siya gumagana. So, dapat ma-return nyo agad kasi ibig sabihin defective yung nabili nyong refrigerator. Ayan, so next naman guys, paano ang pagpwesto ng ref, no? So, unang-una, sabi dun sa manual. So, ito nga pala yung manual niya. Nandito naman yung mga ano niya, instruction. So, sabi dun at hangga't maaari ay mayroon dapat space, no? Yung nilagay ng ref, no? So, dito sa case ko, ito yung likod niya. Ayan. So, yung likod, ayan, mayroon din siya space na mga at least 3 inches, no? Depende. Basta may space lang para makasingaw yung likod na part ng ref, no? And then, ganoon din sa paikot. As much as possible, wala dapat, ayan, yan, yung saksakan, lugo siya, sinaksak. So, ganoon siya yung sa pagpwesto, no? Saka, dito naman sa baba, mayroon tong adjustan yung kanyang paa, no? Para ma-level niya sa mapantay. Para hindi siya alog-alog pagka pwesto nyo. Yun. So, ganyan siya guys, yung sa pagplastar. Ayan, so ngayon dito na tayo ngayon sa consumption. So, gaano nga ba katakaw to sa kuryente? So, lapit natin dito. Ito yung kanyang information, no? Ayan, so, energy guide. Actually, pag nabili nyo na to, pwede naman siyang tanggalin kung ayaw nyo nang may nakadikit dyan. Basta nabili nyo. So, yan. Sabi dito, meron siyang 289 na energy efficiency factor. So, ibig sabihin lang guys, the more na mataas to, the more na mas tipid siya, no? So, andyan naman yung computation sa baba. Sa kabila kasi, compare dito sa previous namin na ref, pansin nyo, 204 lang siya. So, ang laki ng kaibahan. Tapos sa wattage naman, ito, yung old, ay nasa, ano siya, 85 watts. Dito, sa bago, meron siyang, sabi dyan, 65 watts. So, mas magaan siya dalhin. Mas malaki, mas magaan. Kaya diba ang galing? So, upgrade talaga siya. Ngayon naman, check natin sa loob niya. Ano nga bang actual na, niya, na consumption? Kasi meron din akong ginamit na watt meter ito. Dito ko tinitest kung ilan talaga yung
consumption niya kapag niloload na siya. So, i-test natin yan mamaya. Ayan. So, dito sa rate niya, sa loob, tsaka ito sa loob ito na yung loob niya. Ayan, based dito sa nakalagay sa kanya, siya ay yung kanyang talaga, yung rated power input is 140 watts. Yun. So, hindi lang siya ito yung 65, no? So, yun doon tayo mag-base yun sa loob. Kasi ito lang yung average niya kapag normal operation. Pero pag mag-peak siya, yun talaga, 100 plus. No? Ganun din naman to. Kung i-check mo to sa likod nito, ito sa likod niya, yung luma. Meron din to dito, 154 watts. Yan yung kanyang rated wattage. Yun yung kanyang consumption. Testing na tayo kung gaano nga ba yung, anong kaibahan nilang dalawa sa consumption. So, check natin dito na naka-max na to, no? So, yan, na-max ko na. Yan din ito. Na-max ko na rin, naka number 7. Yan. Sa baba niya. Naka number, ano na rin yan. Yun, nakatutok na yung arrow niya dun sa, yan, sagad. So, yun. Pareho na silang sagad ngayon. Testing na natin. So, itong cable na to ay yung cord dito sa bago. Itong isa sa luma. Non-inverter, inverter. Ayan. Saksak lang natin itong wattmeter. Ayan. Make sure na nakalagay siya sa watt na. So, ayan. Na itong inverter. Saksak natin. Yun, tingnan natin kung ilan yung ano niya. Yun, 145, 146. Yun yung kanya. Yun yung peak niya, no? Sumabot na 146. And then, standby na siya, 11. Hanggang sa nag-stop na siya. Sabi sabihin, idle na siya. Palitan natin itong isa. Ito. Tayo mo kaibahan. Saksak. Yun, umubong siya. Tapos, tinan mo naman. 192. Yan, 190. Yan, so ganoon siya kataas. Tapos ang tagal niyan bago magbaba. Disadvantage nito, guys, since ito ay hindi inverter, kapag mag-on ulit siya, kasi on off naman talaga yung ref, ay mabigat siya, pipitik. Kasi ito yung nag-load, ito yung ito yung ginagamit ko, yung solar na 1000 watts capacity, yung kaya niyang i-load. So, nahirapan siya i-load yun, may pitik. Which is normal lang kasi hindi kasi inverter. Kaya we decided to buy the one ito. Kasi mas magaan siya dalhin ng solar. Ayan. So, sa mga hindi pa nakapanood pala nung solar video ko, ilagay ko sa baba. Paano ko ito na-purchase, ano yung advantage pag meron itong solar generator. No? Alright. Balik tayo dito sa comparison. Buksan natin. So, ito na yung loob nitong bagong ref. So, kagaya sinabi ko kanina, kapag bagong bili, i-max nyo to, no? Depende kung ano yung knob sa inyo. Max nyo yan. So, ito, tapos na kasi na-max ko. So, nilagay ko na lang sa 2. Tapos, tubig. So, ito yung yellow na agad, oh. So, nilagay ko to kanina mga 6 p.m. At 8 p.m. after 2 hours. Tigas na agad siya. Ganun sa kabilis, no? Saka, hindi na to nag-frost dito kasi, ano na to, mayroon na siyang technology na hindi mag-accumulate ng gilid sa mga gilid, no? Ayan, so non-frost refrigerator. Ayan, so meron din siyang fan dito. Dito siya nagbubuga ng lamig, no? Kaya yun yung advantage niya. Fan na kasi siya, i-distribute niya maigi yung lamig. Ayan, compare dito sa kabila. Saraman natin. Compare sa kabila, ito siya, yung loob niya. Ayun, no? Wala siyang fan. Rekta lang siya dito kasi yung mismong lumalamig, no? Dito yung manual type of defrosting, no? So, pag mag-defrost kayo, unplug nyo yung outlet para matunaw yung mga accumulate dito na yellow, no? Yun, medyo matrabaho siya kasi tatanggalin nyo pa yung mga food niyo na napuno na dyan. And then, hintayin nyo may ilang oras bago siya matunaw, no? Samantalang itong isa, ay wala nang kapaproblema kasi automatic na siya nagdi-defrost, no? So, meron siyang control. May mga sensor na yun siya dyan. So, yun yung kaibahan nilang dalawa. Ito pala yung model niya, guys, no? Ayan. GR
B222SQBB. Ito yung model ng ref na nabili namin. Okay? Sa All Homes. Yan. Alright. So nga pala guys, yung old namin na ref, yun ay working pa hanggang ngayon. So 5 years na namin yung ginagamit at working pa rin siya. So the reason why we upgrade kasi meron na kaming 2 baby at medyo marami na ang nalalagay sa ref. At kailangan namin ng mas spacious na ref. So kaya bumili kami nito. Yun ay nabili namin around 11,000. Yeah, mga 11,000 yung price nun, no? Nabili namin yung non-inverter. Ito siya. Yun, yung price ito ay 23, nakuha namin 16K dahil nga naka warehouse sale. O additional, para hindi masyadong pursado yung ref nyo guys, kung mayroon kayong mainit na tubig niya, palamigin. As possible, huwag nyo muna ilagay agad pag mainit pa, no? Palamig-lamigin nyo muna kung mayroon kayong food na gusto yung palamigin. So, yun. Para hindi mapunta yung init, no? So, ganun siya. And then, what more? For example, gabi. Wala naman masyadong magamit ang ref, pag gabi. Pwede nyo siyang i-max for 2 hours, no? And then, pag sapat na yung lamig niya, for example, 6 p.m. to 8. Yun, max na siya. After 8, pwede nyo i-unplug, no? So, mas okay yun. Mas makatipid kayo na long term kasi isipin mo ilang hours din yun na hindi naka-andar, no? Make sure na masustain na yung na-accumulate na lamig sa buong magdamag. So, pagka umaga, saksak nyo lang ulit. So, ganoon lang siya guys, yung pwedeng gawin para makatipid kayo. Yun lang. So, tingnan natin yung loob. Gusto yung kanina, no? Ito yung sa freezer side. Sa refrigeration side naman ito. Ayan sa baba. So, yun yung laman niya ngayon, no? Ayan. So, yun yung kanyang knob, no? Para i-control yung lamig. So, sa ngayon, naka number 2 lang siya. Ayan. And then, yun. Meron siyang ilang pala pag 1, 2, 3, 4. Tapos ito ilagay ng mga gulay, no? Sa baba. Ayan siya. Ayan. So, wala pa siya halos laman. Pero, advice talaga guys, as much as possible, wag nyong, kung sobrang puno talaga, no? Yung tamang average lang ilagay nyo para hindi masyadong mahirapan yung refrigerator. Ayan. Tapos ito naman sa pinto niya, ito yung lagayan, no? Meron siyang 1. Meron dito. Pwede ilagay ng egg. Ito sa taas yung egg tray, no? Ilan to? 1, 2, 3, 4. So, ito kasi isang door lang. Ito kasi 2 doors. So, yan. Yan, so doon nga tatapos ang ating maiksing video. I hope ay meron kayong natutunan, ano? So kung meron kayong tanong, ay comment lang po yan sa baba at subukan natin sagutin. Huwag kalimutan mag-subscribe. Bye-bye. God bless.